So, evaluate na Gen Ed Mathematics yung turo natin ngayon. Pwede rin yung CSE Gen. Okay, so 5 na, okay. Sabi niya, 5, ganyan. No, ano ba yan? 5. No, 5 siya. Hindi, joke lang. 5, meron man nakalagay dito. Ito is, tawag natin yun is factorial, no? So, halo-halo to, no? Sa mga nandoon, sa may kabila nating live do sa CBRC, sa mga nakapanood, no? Math yung tinuturo ko, no? Sa CBRC. Sa factorial, ibig sabihin ng factorial, i-multiply mo daw to, no? Sa pababa sa kanya, 4, 3, 2, and 1, no? So, hindi naman 0 pag 0. Wag na yung 0 kasi magiging 0 yan lahat, di ba? So, hanggang dito lang. So, multiply mo yan, magiging 20. Multiply ko to, magiging 60. Multiply ko to, magiging 120. Multiply ko yan dyan, same, 120 pa din. Very good lang, lahat nakakuha, letter C. No? Thank you sa mga nagtatap, mga nagpo-follow sa atin. Maraming salamat po. Naka 10,000 na yung ating page. Maraming salamat po talaga. No? Okay, number 2. If the triangle has side measuring 3, 4, 5, what is that? Thank you, no? What is the area? Okay, ito ay para sa Gen Ed Math. Ano siya ngayon, no? Gen Ed Math, pero pwede rin siya sa CSE Math, no? Yung numerical na tinatawag natin. And I hope yung mga nag-i-stay dito is marami talaga yung natututunan, no? Hindi nasasayang yung ating pag-i-stay nyo dito sa panonood, no? Meron kayong natututunan dito sa atin. Okay? So, ano nang sagot natin? Parang alanganin, no? B? Mamba o Sir Renz, no? B? D? O. D. Magkakaiba. Bakit? Ano ba dyan? B? A? Okay, isa pa. Pag may isa pang nagsagot, sagutan na natin. Area of rectangle. Okay, meron na. So, dito, makikita ninyo, sabi dyan, hinahanap daw natin yung A. Sir Pa, good evening. Nanood ka ba kanina? Nanood ka ba kanina doon? So, meron ka daw sides 3, 4, 5, no? 3, 4, 5. Parang may kaduda-duda sa kanya. No? Sides daw yan ng triangle. Hindi mo alam, basta triangle lang, 3, 4, 5. Pero may kaduda-duda eh. Diba? Ano yung kaduda-duda sa 3, 4, 5? Sa mga naka-attend na ng klase natin nung nakaraan, ano ibig sabihin ng pag-side mo triangle is 3, 4, 5? Yan ay... Tapos, tinan mo naman. Right triangle. Hindi ako nanonood, hindi ko magalaw yung lines ha. Baka limited. Hindi, ano yun siya, yung napanood mo dun kanina, nang nakalive ako. Ayun, nakalive yung bago ako. Ano yun siya, parang hindi niya talaga nagagalaw yung ano. So, pwede siyang iskalin, pero kasi kinahanap natin yung area, may chance kasi na, ang kailangan lang natin pag area yan, meron tayong dalawang imumultiply, no? Or nakaganyan siya. No, meron tayong kailangan na base, meron tayong kailangan na height. No, although iskalin siya, ibig sabihin ng iskalin, iba-iba. No, very good, no? Sino yung isang iskalin? Ma'am Arky, no? Iskalin. Tama yung iskalin, no? Pero kasi dito, pag mapapansin mo, 3, 4, 5, pwede mong i-assume yan na silang dalawa ay etong dalawa na to. Okay? So, sakto naman kung ganun. Kasi Pythagorean, pwede kang eto, tsaka to, pwede mo silang gawing base. Yes, very good, Ma'am or Sir Kokak, no? Gawin magiging ano siya, tapos ang area ng triangle natin is 1/2 base height, no? Fortunately, in formula natin, no? Meron ka ng base, meron ka ng height, no? Area daw nun is 1/2 base height. Ito, pwede magbaliktad yan kung sino ang base, kung sino ang height, no? So, herons. Pag hinirons, pwede rin siya mag-herons, no? Hindi ko lang alam kung pareho yung lalabas. No? Pero, ayan, dito kasi pwede mo siyang i-assume na gano'n. Hindi ko lang alam kung paano pag hiniron, kung pareho. Pwede nyo i-try kung ihihiron, no? 3 times 4 magiging 12. Over 2 magiging 6. Pareho lang lalabas. Ayun. So, very good yung mga naghihiron, no? Ayun. So, pareho lang siya. So, most probably, maganda talaga na memorize mo yung mga Pythagorean triple. Isa ulit ito sa, sa gamit. No? Marami talagang gamit yung Pythagorean triple sa lahat ng mga mag-i-exam ng kahit ano. Paano nga yung heron? Pythagorean. Okay? So, ang heron is yung sila Lapu-Lapu, yan. Sila Jose Rizal, mga heron. Philippine heron yan, di ba sila? Yan.
Joke lang, joke lang. Gamit na gamit na sa solid 8. Testing natin. Heron. Maghihiron tayo. Heron. Heron's formula. Sila lapu-lapu yan, di ba? Si Herons. Okay, so gagawin mo, kukunin mo muna yung, Sir, grade 5 ako. Pagtungtong ko po ng high school, alam ko na po agad yan. Yes, very good. Very good dyan, Renz, no? Very good dyan, anak, ha? Kaya-kaya mo yan. Okay? So, paano? Kunin mo muna yung semi-area. Ano sabihin ng semi-area? Area muna. 3 plus 4 plus 5 divided by 2. No? So, ilan yan? Semi-perimeter pala. Semi-perimeter, sorry. Ano daw? Semi-perimeter. Ibig sabihin, i-add mo sila, tapos divide sa 2, no? So, magiging ilan yan? 7, 12. 12 divided by 2, magiging 6. Tapos, square root ng, ito, ang tawag natin dyan A, di ba? Parang A times, yung unang side, kunyari, 3 minus, 6 minus 3, ganyan-ganyan yan eh. 6 minus 4, 5 minus 4. Ganyan ba yun? 6 pala, 6 minus 5, ganyan-ganyan. Sir, kayo po magturo sa math major, I mean, hindi, wala akong schedule. Wala tayong schedule eh. Sad, no? Wala akong schedule lang. Majorship wala. Hindi, testing lang to, no? So, 6, no? Tapos, gagawin mo 6 minus 3, tapos 6 minus 4, tapos 6 minus 5. Okay, so 6, square root niyan, ito magiging ilan yan? 3. Magiging 2. Magiging 1. O, tama. O, yan, o. 6 times 3, ilan yun? 18 times 2, 36. Square root ng 36, alam natin 6. Di ba? Tama lang. So, ganun lang. Kaya mahalaga talaga alam natin yung formula, yung Pythagorean triple. Yung sinasabi ko lagi tinuturo. Engineer Bolly, Wayola, RCRMP. Paano ba magaling sa math? Wow. Basic. Alamin mo yung basic, no? Ano po yung right answer? Ang answer natin dito is letter A. No? Grabe na, makakatakot naman yung tanong mo na yan. Engineer Bolly, Wayola, RCE, RMP. Paano daw gumaling sa math? No? Master the basic. Yes, in-upload natin. Nandun na. Kompleto. Ang huling upload ko kagabi is about yung diniscuss din kagabi. Follow kita, sir. Dagdag kita kina Engineer D. Ay! Yung class, thank you naman, no? Sila engineer yun, mga malalakas na yan dito, eh, no? Okay? Saan anong grade math to? Halo-halo to. Actually, basic math to. Pero pwede rin siya talaga, para talaga to sa Gen Ed Math, no? Sabihin ng Gen Ed Math, General Education Math, ginagamit yung math na yan sa LET. No? Education, ibig sabihin yan. General Education Mathematics. No? Ginagamit to ng mga teachers ninyo, no? Sa math, no? Okay? So, ano daw, no? Sabi na ito, the sum of the first 10 positive integers. Ano yun? So, meron kang 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Usag natin. Usag natin, ha? Usag natin. Ayan. Tapos, meron kang 9, meron kang 10. Sila yun. Ito yung turo kong technique dyan, no? Itong dalawa na to, pagsamahin mo. Ilan yun? 11. Yes, pwede ito sa CSE. Pwede rin yung CSE. Okay? Ito, pagsamahin mo. 11 pa din yan. Diba? Ito, yes, hindi kasama kasi wala namang sign ang 0, no? Hindi siya positive, yung 0. Wala siyang sign. Pagsamahin mo yan, 11 ulit. Pagsamahin mo ulit to, 11. Pagsamahin mo ulit to, 11. So, mula dyan, meron kang may isip, o oo nga, no, puro 11 ah. Yes. Actually, ito, grade 6 pa lang ako, nasolve ko na yan hanggang 100. Grade 6. 1 to 100, nasolve ko na yan. Gamit yung technique na yan. No? So, ganyan siya. Okay? So, i-add mo siya yung dulo. Hindi ko pa alam yung formula. May formula kasi yan. Ano yung formula? N over 2 times yung first term plus yung last term. No? Anong grade ng math tinuturo? Sir, anong grade ng math ang tinuturuan mo? Halo-halo.
Bilang CE, nalimot ko na yan. Minumulto na ako na ulit. Welcome, no? Mga CE, mga engineer, welcome dito ha sa ating live, no? Refresher, ito, refresher. Okay, so, yung unang term daw, pagsasamahin mo siya, yung unang term mo, 1. Ano yung last term mo? 10. Pag-asamahin mo daw. Kaya siya naging 11, di ba? Okay, ito yung pinapakabisado sa'yo pag grade, ano ka na, anong grade ba yan ngayon? Grade 9 sa amin dati yan eh. Di ba? Yan yun, pinapamemorize sa inyo. Pero dito, kailangan kong i-ano sa inyo to. Kailangan kong ipakita yung paano siya pinormulate para, di ba? Hindi kayo malilito. Kahit hindi nyo na siya alalahanin, hindi nyo na i-memorize to, nakita nyo paano dinerive. Ano mang isipin nyo? Madali nyo na siyang ma-absorb. No? Absorb? So, yan. Tapos, ilan sila? 10. Parang pagparis-parisin mo daw sila, tapos, i-divide mo sa 2. No? Ilan sila? 10. Divided by 2, magiging 5 times 11. Di ba? Magiging 55. Ganun lang siya. No? Ganyan lang siya kadali. O, testing natin 100. No? Tingnan niya, pag 100. Oh, tingnan niyo 100. Kunyari 100. 1 to 100. Oh. Para hindi mo nagaanong i-memorize tong formula na to, ipag-add mo yung dalawa. Ilan sila? 101. Hindi, kasi wala positive integer. Pag sinabi natin positive integer, nagsisimula ka sa 1, 2, hindi ka na. Sir Tokwa, crush ka ng classmate ko dati nung high school. Sino? Oh, kilala ka. Denzel. Si Denzel to, di ba? Kabats ko yan. Grabe, mula hanggang ngayon. Kabats ko yan, Sir Pao, sa school namin. Okay? So, ayan. Ito na yung ating, ito na yung ating total, di ba? Yung unang term mo, tapos ito yung last term mo. Ngayon, ilan sila? Pagpaparis-parisin mo. Di ba pagparis-parisin mo? So, parang 100, tapos divide mo sa 2, magiging 50. Pag pinagparis-paris mo, dinadala-dalawa mo, di ba? Kunyari, merong 4 na tao. Pag pinagparis mo sila, parang i-divide mo sa 2 kung ilan sila, di ba? Kunyari, ganyan. Oh. So, parang naging kakalahatiin mo yon kung ilan sila. So, i-multiply mo na ngayon yan, di ba? Parang ganyan. So, 101 times 50. Oh, i-multiply mo na lang dito, no? Thank you sa mga nag-follow sa atin. Welcome dito sa ating live. Every night tayo nagla-live, no? 0, 0, 0. Ito naman ay 5, 0, 5. Magiging 0, 5, 0, 5. Very good na yung nagsagot kanina. 50-50 yung sagot natin, no? Very good, no? Thank you sa mga nag-follow sa atin. Welcome, no, sa ating live. Okay? Yes, pwede. Pwede. Testing natin yan. 40 to 70. Okay. Meron ng tanong, hanapin nyo doon sa si Sir, kasi Korean yung pangalan, no? Testing natin. Kunyari 70, no? Tingnan nyo. 40 to 70, kunyari, i-add mo daw. Pinapa-add sa'yo, kunyari. 40 to 70, add mo silang dalawa. Ilan yan? No? 40 plus 70, 0. 110. Ngayon, dito yung crucial. O, ilan bang terms yan? Ilan ba sila dyan? So, mula ka sa 40, papunta kunyari ng 70. No? Sino to? Nag-aasik ng kaasiman daw. O, yan. Tapos ka. Wala na. Okay? So, mula sa 40 to 70, ilan yon? Ilang terms yon? Ipag-minus mo muna. 30 terms. Kaso nga lang, kasama pa yung 40 mo, bali may 1 yon. Kaya magiging 31. Okay, 31 terms lahat yan, kahit bilangin mo isa-isa. 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45. Ay, thank you, Ma'am Bel. Pag binilang mo yan, meron kang 31 terms. Kaso nga lang, syempre, i-divide mo sa 2, di ba? Ganun nga, pinagpaparis-paris natin. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan? Hindi ba yan pwede? Pwede yan kasi pwede ka naman mag-cancel dito, oh. 110, oh. Cancel mo ngayon yan. Oh. Parang magiging ganito, eh. 110 times 31
divided by 2. Pwede mong cancelin to, magiging 55, no? So, magiging 31 times 55 na siya. So, 5. Ganyan. So, 5. Tapos, 55 din. So, 5, 6, 6, 1. 1665 yung sagot. No, so, pwede siya. Gumagana talaga yon, yung rule na yan. Ha? Kung sakali man, nagkakatalo yan kasi kung ilang terms sila. Halimbawa, sabihin sa'yo, sige 40 to 70 pero yung puro ano lang, laktaw-laktaw, kunyari 40, 42. Bibilangin mo lang kung ilang terms. Ay! Oo nga no. Oo nga, sorry. Sorry, Sir Paul. Tama. Sorry. Mali ako ng ad. Sorry. 01. Yan. 107. Sorry. Sa akin, ha? Okay? So, yun lang, no? Maraming salamat. Number 4. But, iyaano nyo lang, ha? Pwede nyo sabihin na mali. Feber. Ay, ito square yan, ha? Ayusin nga natin. Okay? So, what if even? Pwede yan siya. Basta mabibilang nyo lang kung ilan yung items. So, Sir Red, 30 to 50. Tapos even. Ibig sabihin, piliin mo lang kung ilang even. Gagana yun, ha? Gagana. Kunyari 30 to 50. Ipag-add mo yung dalawa, magiging 80. Ngayon, bilangin mo lang kung ilang term. So, kung puro even, mula ka sa 30, 32, 34, 36, tapos meron kang 38, meron kang 40, meron kang 42, 44, 46, meron kang 48, meron kang 50. Ilang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, tas i-over 2 mo. Multiply mo ngayon yan. No? So, magiging sagot yan, ganun pa din. Tama pa din yan. So, magiging parang 40 times 11, magiging 440. Try nyo. Kung tama. No? Okay? Dito naman ang sagot. Ano daw sagot dyan? Nasabi niya, no, welcome na sa live natin, no? X squared is equal to 64. What is the possible values of x? So, ang gagawin mo dyan, square root mo, magiging, ito kasing 64 ay 8 cube, no? So, cancel, magiging x ko is 8. No? 8 lang ba? Hindi, kasama yung positive tsaka negative. Bakit, sir? Kasi, yung negative 8, pag in-square mo yan, 64 din yan. Yung 8 square, pag in-square mo, 64 din yan. So, dalawa sila. Eh, bakit pag yung teacher ko, sir, hindi siya ni-negative, bakit puro positive lang? Yun ay kung sides yung pinag-uusapan. Halimbawa, ganito. Sabi ko nyari, area ng square, kunyari 64. Siyempre, ang gagawin mo dyan, s square equals 64. I-square root mo yan, magiging s equals 8. Bakit hindi kasama yung negative? Gagawa ko dyan, mag-follow kayo dun mamaya dun sa ating blue up, gagawa ko. Gagawa ko ng, lagi doon ako magpo-post sa blue up ng mga questionnaire. Tapos sasagutan nyo, and then sa gabi, sasagutan natin. Di ba? Ganun na lang. Mag-follow kayo doon, ha? So, ang magiging sagot dyan, positive lang kasi side kunyari yan ng triangle. Pag hindi ka pwede mag-negative, yan, sa may mga unit na hindi kailangan ng negative, positive lang yung kukunin. Okay? So, what is the perimeter of rectangle? Oh, rectangle. Lesson natin to kahapon. Napapansin nyo ba, yung mga lesson natin ng mga nakaraan, yun lang din yung nilalabas dito. Kasi nga, itong ganito, pag Gen Ed to, kaya pag nakita nyo dyan na CSE numerical, ba't ang bilis yung magsalita? Babagalan ko nga. Pag CSE numerical, ang bagal naman. Pag CSE numerical, halos same lang din yung mga tanong. No? Kasi bakit? Basic math lang naman pare-pareho yan eh. No? General education meaning Gen Ed, no? Okay, so basic. Kailangan natin matutunan ng basic. Anong basic niyan? So, anong perimeter ng rectangle? Oh, drawing ka. Ganyan. Oh, recall. Yung mas mahaba, length. Yung mas maiksi, width. Okay, pag perimeter, pag-add mo lahat yan. Ayun yung lesson kagabi. Lesson ba kagabi yun? Alam ko, lesson perimeter kagabi. So, L plus L,
2L plus 2W. Yun yung perimeter mo. Kasi ang perimeter, i-add mo yung gilid. Okay, gilid. So, yung length mo, 8 yun. Ano yung width mo? 3. So, magiging 16 plus 6, magiging 22. No? Very good letter. Letter B. No? So, very good. Pwede nyo yung screenshot. Okay. So, wala pa tayong ano niya, kaya i-screenshot niya na lang. 22, ha? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Nagsisend ng gift. Thank you po, Sir Lo Yami. Salamat. Sir Roy Charles Miranda. Thank you po sa pasend ng rose sa mga nagpa-follow sa atin. Maraming salamat. Sobrang appreciated po talaga, no? So, ito yun siya, yung ano natin, ha? Ito, ha? Tingnan nyo dito sa mga mag-follow kayo. Yung mga QR code na i-scan yan. Pwede nyo i-scan. Okay, nandyan din naman yan sa sa mismong profile. Okay, dito, full tutorial. Sir, pag pinuntahan ko, bakit putol-putol? Ang hirap kasi i-download ng isahan. So, ginagawa ko dyan, pinuputol-putol ko. Ayun din naman yun, kompleto yan. Okay? Dito, full tutorial, no? Ito, Reels, tsaka dito ako magbibigay ng mga questionnaire. Magsasagot kayo dyan, ha? Anuhin nyo yan, hanapin nyo yan. Pwede sa civil service, Ma'am Jassy, no? Pwede sa Gen-Ed, Math, sa LET, no? Pwede. Tapos dito naman tayo nagla-live sa TikTok. No? Bakit malaki yung reach ng TikTok, eh? Pag gumawa kayong QR search na non-spirey, may free. Paano gumawa ng... Madali lang siya. I-right click mo lang. Meron na siya ngayong option doon, no? Magiging ano na siya, QR na siya. Okay? So, search nyo lang, no? Sir Tokwa sa lahat ng ating platforms, no? Sa tatlong yan. Okay? So, if the angles of a triangle and in the two... ang bilis ko naman magsalita. No? Thank you, Sir Lordy. No? Thank you po. If the angle of triangle are in the ratio 2:3:4, what's the measure of the largest angle? Thank you po. Wow, dami nag-send ng gifts. Thank you po, Sir Ma'am Nats. Sir ba? Ma'am Nats. Hey, thank you po. No, thank you po. Uy, thank you. No, title gifter. Thank you po. 10 roses. Thank you po. Sir Lordy, thank you po. Sa Sir or Ma'am Loyami. Maraming salamat po, no. May QB. Ano QB? 80? Ano sa QB? Okay, thank you po. Maraming salamat po. Uy! Elite Star! Wow! Salamat po. Thank you po. Uy, laki niyan. 30 coins. Wow! First time ko makatanggap niyan, no? Kagabi may pa-donut sa atin. Maraming salamat po, no? Okay? So, maraming salamat. Pagka ganyan, appreciate ko talaga. Ibig sabihin, maraming natututo na dito sa channel natin. Okay? Paano maintindihin ang math? Learn the basic. No? So, lagi tinatanong pa, paano gumaling sa math? Learn the basic. Learn the basic. Ano ba yung basic? Add, minus, multiply, and divide. Yang apat na yan, hanggang pagtanda mo, kahit hanggang ngayon, ginagamit ko pa din yan. Yang apat na yan. Paano mo yan, sir, magagamit hanggang ngayon? Kasi, iba-iba lang yung, kunyari, decimal. Okay? Iba-iba yung rule niyang apat na yan sa decimal. Iba rin yan sa fraction. Iba rin yan saan? Kunyari, sa exponent. Iba rin yan sa algebra. Iba yan sa... Saan ba yun? Sa variables. No? Yung common na ginagamit natin tong apat na to, yung mga natural numbers or yung counting numbers, no? Pare-pareho yan sila dito. Pero sa decimal magkakaiba yan. Iba-ibang paraan yung paggamit natin diyan. No? So, pag na-master mo yung apat na to, madali lang siya. No? Yung pag tinatanong ako palagi, paano gumaling sa math? Learn the basic. Okay? So, dito naman, 2:3:4. Ang tawag natin dito is partitive proportion. Bakit? Kasi meron tayong pinapart. Ano yung pinapart natin? Yung measure ng angles ng triangle. Ano ba yun? Di ba pag sinabi natin triangle, lahat ng yung sum niyang tatlo na yan ay 180 degrees. No? Bakit? Kasi may formula yan, no? Yung formula niyan is 180 times n minus 2. Ito yung tawag dyan is sum
no? Ay, thank you po, Sir Ko, no, sa pag-heart me. Thank you po, no? Sir Nats, thank you po, or ma'am, no? Thank you po, no? Ano to? Tawag natin dyan is sum of interior, yung loob, no? Interior angle. Interior angle ng triangle, no? So, halimbawa, ilang sides ba yun? Ito, sides to. Kanyari, 3 minus 2. Tas 180. Ngayon, magiging 2. So, magiging 1, sorry. 1. Tapos, 180. Magiging 180 yon. Okay, yun. Bakit minus 2, sir? Tinan mo, wala naman kasi tayong two-sided. Wala tayong two-sided polygon. No? Ano yung pinakamaliit natin? 3, yung triangle. No? So, ibig sabihin, pag two-sided, wala yun. Kasi magiging 2 minus 2, magiging 0. Okay? So, sagutan na natin, no? Wait lang ha. Kasi pinaliwanag ko lang na 180 yung total ng interior, no? So, ayun na. Interior mo, 180. Bali yung 180 na yan, ang gagawin mo, pag partitive, gagawin mo yung ADM. Para saan yung ADM, sir? Yung sabihin ng A, add. Yung i-add mo, meron kang multiply, meron kang divide. So, add mo to, yung tatlo, yan yung uunahin mo, add mo. Yung 2:3:4, ilan yan? 9. Tapos, mali, ADM, sorry, mali, baliktad. ADM, divide, and multiply. Multi. So, anong i-divide mo? Ito, yung hahatiin natin. Divide mo. 180 magiging 20. Itong 20 na to, ibabalik mo yan dyan. I-multiply mo siya. Ito na. Multiply sa 2:3:4. Ano pinakamalaki dyan? Pwede mong isa-isa yung i-multiply. Pwede rin targetin mo lang yung pinakamalaki. Kasi, pinakamalaki lang yung hinahanap natin. So, ilan yon? Magiging 40, magiging 60, magiging 80. So, ano yon is pinakamalaki, 80. Good evening, Sir Ray. No, good evening po. Okay? Okay? So, yon. Next, ito. Pwede nyo yung paano po ulit naging 20? Inano natin, i-divide natin, no? Ulit. No? Bilisan lang natin. 2:3:4. ADM ka. Ibig sabihin ng ADM, add mo sila, magiging 9. Ngayon, divide ka. 180. Yung hahatiin mo, kasi yung triangle, meron daw siyang total of 180. Ngayon, yung 180 na yan, yung i-divide natin ng 9. Tapos, magiging 20. Yung 20, pupunta ka na dito ngayon sa multiply. Kaya 2:3:4. Multiply. 40, 60, and 80. Pag pinag-add mo yung tatlo na yan, 180 yan. Ibig sabihin na parte-parte natin siya. Kasi nga, partitive. Okay? So, yun siya, ha? Okay, very good. Next. Ito ano daw, Sam? Ayusin natin ng konti kasi medyo magulo. Ngayon, kung ma-encounter nyo to sa anumang exam, gawin mo, kunyari na ganyan kasi. Alam nyo kung bakit minsan ganito. Kasi yung gumagawa ng exam, hindi naman kagaya na ng talagang technologically inclined. Good evening, Ma'am XC, no? Hindi naman lahat ng gumagawa ng exam technologically inclined, no? So, pwedeng ganyan yung maging itsura ng exam nyo. Ayusin nyo na lang sa paraan na medyo gulat ako kanina, sir, sa yung CBRC, andun ka. Doon nga ka nagkatrabaho di ba? Doon ka nagkatrabaho sa CBRC, no? National lecturer nga ako ng CBRC. No? Ito rin yun, di ba? Hindi ko inubad para malaman nyo na ako rin yun, no? Okay? So, ang dami mong i-add, no? I-add mo silang ilan? 1, 2, 3, 4, 5. So, gagawin mo dyan is, anong letter na sagot? 31/16, letter C? CBRC ba kayo? Turo po kayo sa Batangas nung nakaraan SEM. Nagturo ako dyan sa Batangas City. Bukidnon branch. Uy, welcome Eagles na dito sa ating live. Ako to si Sir Roland, no? Sir, katapos lang ng free live doon, sir. Actually, itutuloy ko yun dito, no? Ito yung ano natin, wala, no? Wait lang, kapalan ko na yung mukha ko, ha? 090998. Okay. 58. Hindi ko kasi nasulat dito sa PowerPoint, ano? 58. 1, 2,
2025. Ayan ha. Sayo, kasaksa di. Uy! Talaga? Sabi, pakapasa yan, no? Ito ha, ito yun kanina. No, so, dito ko talaga tinutuloy yun kahit last time. Nagturo din ako doon. Dito ko tinutuloy. Ito ha, ito yun. Tingnan nyo yung pangalan nun ha. Pwede nyo din kayo pa rin mag-send dyan ha. Send kayo dyan. Actually, continuation to. Kasi nga, ilang minuto lang ako doon, less than 30. No, so, dito ko na lang ituloy. No, ito rin yun ginamit kong PowerPoint eh. Okay, so, okay. Ang gagawin mo, kukunin mo lahat yung LCD ng langat ng yan. Ang LCD ni, di ba may invisible 1 yan? Ni 1, ni 2, ni 4, ni 8, tsaka ni 16 ay 16. Okay? 16 ang LCD niyan. Okay? Nagigets ba? Okay? So, ngayon, ang gagawin mo, bakit sir naging 16? Gagawin mo dyan is 1, 2, 3, dot. Si 2 naman, 2, 4, 6, 8, 10, dot. Si 4 naman, 4, 8, 12, 16, dot. Si 16 naman, 16, 32. Pag maano mo dyan, kung saan sila magpapare-pareho, sa 16 yun. No? So, gagawin mo, isa-isahin mo, makinig. O yun, meron na, may solution dun. No? Sir Luis, yan, very good. Yung magiging ganyan yung itsura natin, no? So, ang gagawin mo dyan, isa-isahin mo. Tingnan dito sa mga hindi pa nakakabisado ng technique natin na to. Ang gagawin mo, nakuha mo na yung LCD. Bakit LCD? Least Common Denominator. Sir, pareho ba sa LCM yan? Yes. Dahil fraction ang pinag-uusapan natin, denominator siya. Kapag ka-whole number, ito ay multiple. Okay? So, divide mo. 16, ito muna. Divided by 1, ilan? 16. Yes. Who's bright? Basic math, no? Very good. Gen ed math din yan. Dyan. So, multiply mo, tapos multiply mo dito sa numerator niya. So, magiging ilan? 16 divided by 1, di-divide mo muna sa denominator. Tapos, multiply mo sa numerator. So, magiging 16. Next, dito naman sa pangalawa. 16 divided by 2, 8 times 1, magiging 8. 16 divided by 4, ilan? 4 times 1, yung 4 pa rin. Tapos, 16 divided by 8, 2 times 1, 2 pa din. Then, 16 divided by 16, 1. Thank you po, Ma'am Teresa, sa pag-send po ng love you. No? Thank you po. Plus 1. Ngayon, i-add mo na silang lahat. 16 plus 8, 24, plus 4, 28, 30, 31. So, maging sagot natin is 31 over 16. Pwede ba bang i-simplify? Hindi na. Wala ka ng number na pwede mong i-divide kay 31 na madidivide mo rin sa 16. Kaya, pakibilugan mo na ang sagot na ito. No? Thank you po, no, sa mga nagpa-follow sa atin. Very good, no? Maraming salamat. Sobrang appreciated, no? 10,000 na yung ating followers. Maraming salamat po, no? Ayun, pag yung 100,000 to at marami. Ang pinakabayad nyo lang naman dito, matutunan nyo, share nyo. Na? Yun lang siya, ha? Maraming salamat. Pero sino paano kapag malaking number yung isi-simplify? Pwede mo siyang unti-untiin. No, pwede mo siyang unti-untiin. Thank you po. Paano yung... Anong isi-simplify? 16 yung denominator. Kasi yun yung LCD niya. No? So, yun yung LCD niya, no? Pare-pareho. Okay? Ayun yung LCD niya, kaya 60 na siya. Kopya mo na yan. Ay, amazing. So, natakal mo ba yung simplifying ng alin? Meron yata sa dulo. Psalm 28:7. Ano yung sabihin nun? Halimbawa, sir, malaking number nasa hundreds, thousand. Ayun kasi mock exam. Naka-fraction? Hindi pwedeng LCD yung 8 kasi yung 16. Hindi aabot si ano. Pwede sir. Okay? So, ano sagot dito? Letter B. Pag may nasagot pang isa, ano na natin? Maraming salamat sa pag-follow sa atin. Next lesson is percentage. Tapos na po, Usbray, yung percentage. Tingnan nyo doon sa ating YT. Na-upload ko na, ha? Nandoon siya. Okay, let's answer this one. Okay? So, dito, yung 5 pen cost 15 pesos. Ngayon, yung 8 pesos naman, 8 pesos. Yung 8 pen, magkano? So, pwede kang mag-proportion dyan. Pwede mong ganitohin. 5 pen is to 15 pesos equals
8 is to x. Gawin mo na lang x kasi hindi naman natin siya alam eh. 'Di ba? Tapos itong pag nakaganyan, pag naka-ratio tsaka proportion siya, pwede mong gawing fraction kasi yung proportion, same lang yan sa fraction. No? Para mabilis mo siya makita, no? Yung 5 is to 15, pwede siya maging 5 over 15. Tapos 8 over x. Oy, ba't 8x lang, no? Okay? So, magiging ngayon, pwede mo itong tingnan, no? Itong dalawa na to, pwede mo yan tingnan. Anong ginawa mo kay 5 para maging 15? Times 3 mo. Pwede mo rin itong i-times 3. No? Magiging 24. Malakas talaga yung Sir Pao, no? Talagang sobrang lakas niyan. Nagets ba? Kung sakali naman hindi natin nag-gets, sir, as lang, kapag ginawa ng average ng 7, ng given numbers, like, paano po yun? I-add mo lang siya. I-add mo lang yun. Mamaya, solve natin, ha? Okay? So, kung hindi mo to na-gets tong ano na to, yung shortcut na yan, meron naman pwede itong ganito. 5 over 15 equals 8 over x. Ito, pupunta doon. Yung 15 mamumultiply sa 8, magiging ilan yan? Parang 8 times 15. Tapos, yung x naman, mapupunta kay 5. Magiging 5x. I-divide ko both sides by 5. Okay? So, mangyayari dyan, wag mo muna i-multiply si 8 at si 15. Mag-cancel ka muna. 15 divided by 5, magiging 3. Ito, magiging 1. Tapos, 8 times 3, magiging 24. Okay? Letter B. Pahirapan pa naman. Tapos na kayo sa piecewise function. Wala pa tayo sa piecewise function. You can do the extremes. And yes, ganun din yun sa ma'am or sir Arky. Na pare-pare. Okay? Paano pa naging equal? Kasi proportion, parang lang pinahirap. Hindi, dalawa lang yan, no? Hindi ko siya pinahirapan. Actually, in-offer natin yung dalawa. No? In-offer natin yung dalawang solution, which is, yun talaga yung ginagawa. Pwede kasi dito, no? Tingnan mo dito. Makikita mo naman dito, di ba? Anong ginawa mo kay 5 para maging 15? Pwede mo rin gawin dito. Rational, wala. Meron na. Idig nyo lang yung ano natin, ha? Idig nyo lang yung, ipuntahan nyo yung ating, kala nila pinara, second explain mo lang. Hindi, ganun talaga kasi, dito sa channel kasi natin dalawa, ang ginagawa natin dito. Sino nagre-review sa PH Consti? Till what time? Pag matapos, hanggang 30 items lang naman to. Actually, 25 lang to, kaya ako na late, dinagdagan ko eh. May nagtuturo na nga. Tinuro. Good evening. Good evening everyone. Thank you so much. John is twice as old as Mary. The sum of their ages is 36. What is John? Okay? Anong price? Pag nakatama, ang nangingi ng price pag nakakatama, magbibigay kayo ng gift. No, ayan, kayo. Pag nakatama. Okay? So, tingnan natin. Sabi niya, si John, twice as old as Mary. Tanong ko lang, sino mas matanda? Si John or Mary? No, sino mas matanda? Si John o si Mary? Sino mas matanda? Tanong ko muna. Base sa problem, sino mas matanda? Magkakaiba sagot niya. Nakikita ko 24 yan. Magkakaiba. Si John is twice as old. Ibig sabihin, si John ang mas matanda. No? Kung ilan yung edad ni Mary, doble nun si John. No? Siyempre. Very good. Okay. The sum of their ages is 36. How old is John? So, gawin natin to si John, gawin natin to si Mary. Ito, makinig. Yung mga naghahanap lagi ng age problem dyan, ito na yun. No? Makinig kayo dyan. Dito, makinig. Sino mas matanda? Si Johnny. Sino mas bata? Si Mary. Si Mary ang gagawin mong X. Okay? Bakit mo siya gagawing X? Kasi siya yung mas mababa. Pag ginawa mong mas mababa yung X, mas madali mo siyang may i-represent sa algebra. May gets ba? Okay? So, kung si Mary X, ano si John? Sige nga. Kung si Mary, ilalagay natin na X, ano si John? 2X, very good. Okay? So, ganun siya ha. Yung mas mababa si X, si John naman 2X. Ngayon, yung sum ng ages nila is 36. So,
Pag pinagsama mo daw si John tsaka si Mary, magiging 36. Ngayon, ano ba si John? 2x. Ano ba si Mary? X. Anong total nila? 36. 3, pag pinagsama mo sila, magiging 3x equals 36. Divide ko both sides by 3. Divide ko both sides by 3. Ang x ko is 12. Ang sagot, eto na bang sagot? Ang sagot ba 12 na agad? Hindi. Kasi si Mary ay 12. Sino si John? I-multiply mo sa 2. Diba? Kasi si John ay 2x or 2 times 12. Magiging 24. Very good, ha? Kasunod. Okay? So, okay? O, ito. Meron na isa pa ulit, no? Isa pa ulit, age problem. Pero, naka-partitive. Wala ba sila version? Wala. Kaya hinahanap natin yung oras nila. The ratio of ages of Alice and Bob is 3:5. If the sum of their ages is 24. 24 ulit? Okay. Thank you sa mga nag-follow sa atin. Thank you sa mga nagla-like. Maraming salamat, no? Nagbubunga naman yung ano natin, ano? Pagpupuyat natin. Kasi feeling ko na may tututo naman. Okay, yung mga nanood kanina doon sa live, ako yun, ha? Tiyan niyo, pareho kami ng sombrero nung nagturo ng math kanina doon, di ba? Ako yun. Okay? So, sabi niya, tingnan natin, no? Tingnan natin. The ratio of ages of Alice and Bob. Ngayon, sa ratio na to, sa 3:5, sino si Alice, sino si ano? Sino sa 3 tsaka sa 5, sino si Alice, sino si Bob? Sino si Alice tsaka sino si Bob? Alice 3, Bob 5. Hindi mo pwedeng pagbaliktarin yan, no? Yung ratio, sasabihin ko na sa inyo, madali lang yan. Basic yan, bonus. Madali lang. Huwag mo lang pagbaliktarin. Huwag mo lang. Thank you po sa Crystal Loves, no? Thank you po sa Paros, no? Huwag mo lang baliktarin. Okay, madali lang, ha? Partitive, very good, no? Ma'am or Sir Earth, no? Thank you. Tama yun, partitive. Ngayon, pag sinabi natin partitive, ano ibig sabihin nun? Pag sinabi natin partitive, gagamitin mo agad yung, alam mo na. Ano yun? Ano yung acronym natin doon? Yung acronym. Acronym ba o abbreviation? Kung ano man yan siya. Hindi ko alam. English kasi yan, eh. Ano siya? Ano daw yan? ADM. Very good, no? ADM, mag-a-add ka. Anong i-add mo? Ito, add mo. Ilan yan? Magiging 8. Ito, 8 mo na yung add mo. Di-divide naman daw. Ano i-divide mo? Yung hahatiin. Kasi nga partitive, eh. Diba? Partitive. Wala yung T. Partitive na. Partitive. No? Hahatiin mo. Ano ba yon? 64. No? 64 divided by 8. Ngayon, magiging ilan yan? Magiging 8. Kasi 8 times 8, 64. Pag dinivide mo yung 64 ng 8, 8 yun. Diba? Ngayon, imumultiply mo daw. Etong nakuha natin dito, imumultiply mo dito pabalik. Sa kanilang dalawa. Multiply. 24. Multiply. 40. Pag pinagsama mo yan, 64, di ba? Tama tayo, ibig sabihin. Ngayon, sino ba yung nahanap? What is Alice's age? Si Alice, ito. Letter A.